po ay darako po tayo sa PM exhortation. Hayaan niyo po na pangunahan ko ito. Ay bago po tayo bago natin basahin yung text natin, ay meron lang akong munting kwento. Ito po ay aking ito po ay kung sa mga nakakilala po sa akin ay alam niyo po o baka may alam kayo na nagkahiligan ko po ang pagdodrawing. So kung kayo po ay nagdo-drawing, kung familiar po kayo sa realism, or ako po ay nasa kategorya ng yung realistic portrait. Kung familiar kayo sa mga graphite, mga shading, mga charcoal, andun yung naging kahiligan ko nung ako po ay estudyante pa lamang sa kolehiyo. Meron pong dalawa na masasabi natin na method sa pagdodrawing. Familiar kayo sa freehand, ayan yung tatansyahin mo kung saan nakapwesto yung mata, yung ilong, yan, freehand yan. May mga kilala rin na magagaling sa freehand. And merong isa pa, ito later on ay naranasan ko na at natutunan ko, ay yung tinatawag na grid method. Yung grid method, ito yung merong mga box o square na binubuild ng X and Y na axis. Or kung pamilya kayo doon sa notebook ng math, nag-aaral pa lang kayo, ganun yun, may grid. So, mas magiging accurate. Pag freehand yung ginamit mo sa pagdodrawing, mas ma-express mo yung skills mo, yung mag-practice ka talaga, mas makikitang mas magiging natural yung application mo sa paggamit ng lapis. While sa grid method, andito naman nagpo-provide ng mas structured, mas precise, mas accurate yung drawing mo. So, mapapansin natin sa ating patuloy na pag-aaral, itong Lord's Prayer ay isa tong model. Ito ay pattern para mas accurate yung ating panalangin. No, may mga tao na ginagawa tong panalangin word per word. Word per word. Now, mapapansin natin na walang record sa New Testament na inulit ng mga apostol yung mismong katuruan ng Panginoon na Lord's Prayer. Wala po. Ang isa lang natin na reference sa Lord's Prayer from Matthew 6, verse 9 to 13 ay yung Luke 11. So if you have your Bible, you can look mamaya. At i-compare natin yung dalawa na to. The rest, from Acts, Romans, Philippians, Galatians, the rest, hanggang Revelation, hindi na po naulit. Yung exact na panalangin ng Panginoon. Sapagkat ang tinuturo ng Diyos dito, o ni Kristo, ay ito ay structure, model. Kapag nanalangin kayo, dito dapat iikot ang panalangin nyo. So, hindi mali na manalangin ka in your own. Yun yung sinasabi natin na ayun din yung babala ng Panginoon sa verse 5. Huwag kayong maging meaningless o mahulog sa mga Pariseo na meaningless repetition. Kapag pinapanalangin mo ito ng paulit-ulit, word per word, ay mahuhulog ka sa vain repetition. Ngayon, ito lang ay isang model. Isa itong pattern para masiging accurate. Na mapansin natin na si Luke, ay yung another natin cross-reference ay nasa Luke 11 verse 3 to 4. Luke 11 verse 3 to 4, pag binasa mo yun is same. Pero may isang line na nawawala. Wala siyang your will be done. Hindi included sa Luke 11. Now, bago natin aralin yung Matthew 6, gusto ko makita ninyo na si Luke ay kinomend ni Pablo. Si Luke ay kinomend ni Pablo sa pagsusulat ng journey nila sa Acts, sa mission. Ibig sabihin, si Luke ay precise. Alam natin kailangan si Luke as a physician. So, kaya siya, observant at detail siya magsulat. Ibig sabihin, hindi pwedeng na-miss out ni Luke yung isang word na yon kung talagang eksakto dapat tayo manalangin tulad ng Panginoon. Ang pinaka-pinupunto ko dito, mga kapatid, ay hindi magkaiba yung senaryo ng Panginoon. So, Matthew 6 ay Sermon on the Mount. Pagdating mo ng Luke 11, ito naman yung tanong ng disciples. Panginoon, turuan mo kaming manalangin tulad ng mga disipulo ni John. And then sinabi ni Christ, Father, hallowed be your name, your kingdom come, give us each day our daily bread, and forgive us our sins, for we ourselves forgive everyone who is indebted to us, and lead us not into temptation. Ang ibig sabihin po nun ay hindi niya inexakto ng Panginoon na inulit yung sinabi niya sa Sermon on the Mount. And then the rest, hindi na ito inulit ng sulat o wala na nakasulat sa scripture na same prayer. So, ang punto is, ito ay only a model. So, yung pag-aaralan natin ngayon ay model.
again, yung nakaraang linggo po ay mas in-emphasize natin na in-emphasize ng Panginoong Hesukristo yung panalangin. So may tatlong religious duties na minention ng Panginoong Hesukristo from giving, praying, and fasting. Ito yung nag-equal na sa mga practice ng mga Pariseyo, na kayong mga Pariseyo, ang practice ninyo, every time you are dealing with men in giving, you are hypocrites. Sa tuwing kayo ay nakikipag-deal sa kapwa-tao, hipokrito yung inyong pinapakita. At sa tuwing kayo naman ay nagdi-deal sa sarili ninyo, ano yun? Fasting. Kayo ay hypocrite. At sa tuwing nagdi-deal kayo sa Diyos, praying, kayo pa rin ay hypocrite. So, binabasag ng Panginoon, kaya pagdating naman verse 5, huwag nyo gawin to, verse 6, gawin nyo to, and then verse 9, ganito dapat kayo manalangin. Kaya, sa ating pagsisimula, inibitahan ko po na tayo po ay magsitayo, basahin po natin yung Matthew 6, verse 9 to 13. Hayaan nyo pong gamitin ko yung Legacy Standard Bible, o yung LSB. Matthew 6, verse 9 to 13, verse 9, pray, then in this way, our Father who is in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Marami tayong magsipag-upo at hayaan niyo po na simulan po natin to sa panalangin para hingin po ang gabay ng Diyos. Aming Diyos, Amang dakila sa lahat, kami po muli ay nagpapakumbaba sa oras na ito na kung wala, Panginoon, ang iyong pagkilo sa bawat isa, ay wala po kami, Panginoon, mauunawaan. Hindi po kami magbabago, Panginoon, sa pamamagitan lamang ng banal na Espiritu at ng Ebanghelyo. Muli, O Diyos, kaawaan mo kami, tulungan mo kami. Muli, wala kami nawa ibang may taas kung hindi ikaw lamang, Panginoong Hesukristo. At ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Isa sa mga purpose ng panalangin is to know the will of God. Kung bakit ka nanalangin is para malaman mo, ano ba yung kalooban ng Diyos? Ano ba yung kalooban ng Diyos? And sinabi ko last time, the way that God answer, isa lang sa mga kapamaraanan ng Diyos para sagutin yung panalangin is through His Word. Kaya kapag ikaw nanalangin, ililid ka niya na basahin yung kanyang kasulatan. At kapag ikaw naman ay nagbasa ng kanyang kasulatan, ililid ka niya rin niya para manalangin. Because it is a two-way communication. Hindi ka nanalangin tapos hindi mo ina-expect yung sagot ng Panginoon. Isa sa mga kaparaanan ng Diyos ay sa kanyang salita. Sa kanyang salita. So example, ito, naranasan ko to, yung ako ay nanalangin ng mga pangasawa. So, 29, tama. 29 ako noon. 28. Nakalimutan ko na. 29. So, nanalangin ako na, Panginoon, sana kung nais mo ako magkaroon ng asawa, i-lead mo ko. And then, ginaid niya ako through His Word. So, you can read Proverbs, specifically the chapter 31. Ito ay isinulat para sa kalalakihan. Kasi sa verse 1, sabi doon, this is a guidance for the king. So, ito ay sulat ng isang ina para sa kanyang anak na hari. And in verse 31, anong sabi? Charm is deceitful. Beauty is in vain. But the woman who prays the Lord, who fears the Lord, praise His name. So, nandun yung guidance ng Panginoon. And ibig sabihin po noon ay nagsasalita ang Panginoon. Sumasagot siya sa panalangin. May mga pagkakataon din naman na kapag nanalangin ka, hindi mo pinipilit sa Diyos yung nais mo. Panginoon, ito yung gusto ko. Now, kahit ikaw ay sovereign, gusto ko i-change mo yan kasi ito yung gusto ko. Hindi ganon yung panalangin. Ang panalangin is, you are basically praying na, Lord, you know my heart, now change it according to your will. At ayun yung panalangin. You are trying na, Lord, baguhin mo yung aking will. Baguhin mo yung aking pag-iisip at i-bend mo ito at maging fit ako doon sa iyong kalooban. And isa sa mga answered prayer dyan is, example nga kanina, sa case before na naranasan ko ay, hindi niya agad ako binigyan ng pangasawa. Binago niya ako one by one, time to time, sa character, sa maturity. Andun yung way ng Panginoon. Through church, through personal dealings,
by meditation of His Word. Ganun nag-work ang Panginoon. And then, ipag in-apply mo naman ito, kapag ikaw nanalangin sa isang tao na maligtas, Panginoon, iligtas mo ang aking kaibigan, for example, isa rin yun na makita natin na sinasagot din ng Panginoon yun, hindi para din na makita mo sa sarili mo, di ba? Ako yung nag-pray sa iyo, kaya ka nandito eh. Hindi ganoon ang approach doon. Kailangan din makita na ang Diyos ay pinapakita yung kanyang answered prayer sa iyo. So sinasagot niya yung panalangin mo, hindi para ipakita na magaling ka. Kung hindi para ipakita na even dun sa panalangin mo ay ipakita yung kaligtasan na meron siya. Yung power of salvation na kapag ikaw ay nagpe-pray, by that, ini-inform ka ng Diyos na kung saan ay ito yung aking sovereign will. Ito yung aking kapamaraanan. Na ang pinakapunto ko dito ay yung pinaka-issue ng Panginoon why He answering a prayer ay hindi para dahil sa'yo. Hindi para sa gloria mo. Para masabi mo na ako yung nanalangin dyan, kaya siya nandito. Hindi. Para sa kanyang kaluwalhatian. Mapansin ninyo, binigay ko itong mga case na to, kung paano ang Diyos sumasagot sa panalangin kasi ang pinaka-issue ay ang kanyang glory. From sa simula, our Father in Heaven hanggang matapos, sa verse 13 ng the Lord's Prayer, isa lang yung sinasabi. Praising, adoring, worshiping, glorifying God. From the beginning to the end, ang ibig lang sabihin niya is glorifying God. Ang ganda lang sinabi ni Matthew Henry. Sabi ni Matthew Henry sa kanyang libro na Communion with God, translate ko po sa Tagalog, huwag mong hayaan ang sarili, lalo na ang makalamang sarili ang maging pinagmumulan at sentro ng iyong panalangin. Kundi ang Diyos. Ituon mo ang mga mata ng iyong kaluluwa sa Kanyang bilang pinakamataas mong layunin sa lahat ng iyong paglapit sa Kanya. So ang panalangin pala basically is designed to glorify God. So you are praying right now, kanina, to glorify God. You are praying to know the will of God and to make petition sa Kanya. Kaya ang mensahe ko po na ngayon sa ating exhortation is a prayer that glorifies God begins by seeking His glory first. Then humbly bringing our human needs before Him. So Tagalog, ang panalangin nagluluwalhati sa Diyos ay inuuna ang Kanyang kaluwalhatian. Saka mapagkumbabang nilalapit ang ating mga pangangailangan sa Kanya. So, basically, itong Lord's Prayer ay binubuo ng dalawang parts. Yung unang parts po ay it deals with God. And pangalawa, it deals with man. Sa verse 9 to 10, yung binasa po natin, verse 9 to 10, ayun po ay patungkol sa Diyos. Sino ang Diyos? Gaan dapat siya kapuri-purihin? Paano dapat siya natin sasambahin? Karakter ng Diyos ang pinakita doon. Then, yung pangalawa naman na part, yung verse 11 to 13, it deals with man. It deals with man. At makapansin ninyo na ito ay same saan? Sa Decalogue. Because sa Decalogue, the Ten Commandments ay yung unang part, the first four is duty. Yung duty natin tungkol toward God's. And then, yung pangalawa, yung 6 to 10, ay duty natin saan? Sa ating kapwa. Ito ay parallel doon sa Lord's Prayer. Kaya ang una nating punto is praying for God's glory, and yung pangalawa is praying for our human needs. Praying for God's glory, praying for our human needs. Kaya yung basahin ko ulit, yung verse 9 to 10, Our Father who is in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Nung sinimulan ng Panginoon na kayo dapat ay manalangin sa ganitong linya, Our Father who is in heaven. The word our doon ay, pag kayo ay sinilip nyo kung ano yung Greek term noon, is, yung our is hemon, yung sa Greek, ito ay naka-possessive genitive. Pag sinabing possessive genitive, mayroong pagpapakita ng ownership, possession. So, ibig sabihin, sinasabi ng Panginoon sa atin, kapag sinasabi mong our Father, sinasabi mo na ikaw ay children ng Diyos. Ikaw ay anak ng Diyos. Ano ibig sabihin nun? So kung ikaw ay hindi mananampalataya at ikaw ay nananalangin ng our Father, sinasabi mo sa Diyos, sa harap ng Diyos, na ama ko siya, pero namumuhay ka sa kasalanan, namumuhay ka bilang demonyo, tulad ng gawin ng mundo.
nagsisinungaling ka sa harapan ng Diyos mismo. It's a mockery. Binablaspheme mo ang salita ng Diyos. Binablaspheme mo siya mismo. Sapagkat sinasabi mo, ang aking amang nasa langit, and yet you are living in a sinful life. At ito ay contradict sa kanyang salita. So, sinasabi dito, ay yung unang in-establish ni Kristo sa ating panalangin is yung father and child relationship. Father and child relationship. At makikita mo rin naman yun. Kasi sinabi ni Christ, tinuruan niya manalangin ang Sino? Mga disipulo. So, hindi niya ito tinuro sa mga unbeliever. Ito ay tinuro niya mismo sa mga disipulo. So, it makes sense. Father and child. At sabi nga J.A. Packer, ang isa sa pinakamataas na salvation blessing ay hindi justification. Well, maganda yung justification. Pinawalang sala ako ng Panginoon sa harap ng paghukom. Ako'y malinis na, pero mas mataas doon yung adoption. Ako ay inadapt na dating kaaway ng Diyos. At ngayon, pwede ko siyang tawaging Abba Father, aming Ama na nasa langit. Then sinabi rin dito, na sa text natin na hindi ito direct sa idea ng ang Diyos Ama na sa langit ay Ama ng lahat. Kung compare natin yan sa Malakay 2:10. Sa Malakay 2:10, sinabi doon na have we not all one Father? May argument doon na has not one God created us? So kung lahat tayo ay create ng Diyos, dapat Ama rin namin siya. Dapat ganun yung logic. Pero may distinguish dito na yes, ang Diyos ang nag-create, pero it doesn't mean na ama mo siya. It doesn't mean na ama mo siya. Bakit? Sa Ephesians 1:5, if you go to Ephesians 1:5, anong sabi doon? He predestined us for what? Adoption to Himself as sons through Jesus Christ, according to the purpose of His will. So, you can receive the spirit of adoption through the blood of Jesus Christ. So, merong espesyal na relasyon ang Ama sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Kaya kung hindi ka mananampalataya, wala kang karapatan at hindi mo maaaring tawagin ng Diyos Ama bilang aming Ama. Bilang aming Ama. So, pinapakita dito na to be a child of God is the highest possible status ng isang tao na pwedeng ma-receive dito sa lupa. Ito yung pinakamataas. Sabi sa 1 John 3:1, see what kind of love the Father has given to us, that we should be called children of God. Grabe, yung privileges, yung salvation blessing sa bawat mananampalataya, na hindi lang tayo niligtas ng Panginoon, pero pwede natin siyang tawagin bilang aming Ama. At doon nagsimula ang panalangin ng Panginoon. Tayo ay haharap sa Kanya, hindi tagahukom. Hindi tayo haharap sa Kanya bilang Diyos as Creator, but harap tayo sa Kanya sa panalangin, aming Ama. Aking Ama. Aming Ama. Pinapakita rin doon ng hour na kung saan, hindi lang ikaw yung nag-iisang anak ng Diyos. Merong kang kasama. At ayun yung maganda sa ating simbahan. Now, kaya niya magpatuloy ako, dito rin tinuro na kung saan, na itong panalangin ay para sa mga disipulo at para sa mga tunay na nakareceive lamang, tunay na nakatanggap ng salvation, ng kaligtasan, ng saving grace, totoong converted. Sa mga unbeliever, sinong ama nila? Sabi sa John 8:44, may argument doon si Christ sa mga Jews, Pharisee and scribe. Sabi nila, aming ama ay si Abraham. Then sabi ni Christ, before Abraham was, I am. Then sabi ni Christ na, sino? John 8:4, ito yung mga ama ninyo, yung mga Pariseo. You are of your father, the devil, and your will is to do your father's desire. Anong desire ng father nila? The devil? He was a murderer from the beginning, and does not stand in the truth, because there is no truth in him. When he lies, he speaks out of his own character, for he is a liar and the father of lies. So may dalawa, Ama, the Father, which is the devil, and the Father who is the Almighty God. Then yung pinakapunto ko lang dito is, si Kristo nilagay sa pinakasimula ng panalangin yung relasyon nating mga mananampalataya bilang ama at anak. So we come to God, sabi ko kanina, hindi tayo maharap bilang ang Diyos Ama who judge.
but as a loving Father, may amang mapagmahal, a gracious Father in Christ Jesus. So, dito tinuturuan tayo rin na tayo ay nananalangin. So, kung meron kang sulat, kanino naka-address? Sa Ama. Sa Ama. At saan yung lugar na yon sa heaven. Dito rin sinasabi na pag tayo nananalangin, hindi tayo nananalangin. Kanino? Sa mga santo. Hindi kay Peter, hindi kay Paul, hindi kay Mary, at hindi rin sa angels. Only to God. Pag tayo nananalangin ay only to God. Ayun yung sinasimulan ng panalangin ng Panginoon. And then yung pangalawang word, Our Father who is in heaven, hallowed be your name. What does it mean na hallowed? Means holy. To be separate. Pag sinabi natin hallowed is, it must be treated with reverence. Treated as reverence. Na kung saan sinasabi ng Diyos na the name of God should be treated as holy. Na ako ay lalapit sa Diyos sa panalangin. Ako ay haharap sa Kanya. At I will treat His name holy. Holy. At ayun, kapag hindi mo yung ginawa, you are violating the third commandment. Ano yun? You shall not take the name of the Lord your God in vain. You are not treating the Lord God, His name, as holy. So we pray na kung saan meron tayong reverence, meron tayong holy fear doon sa ating Ama, with reverence, na ating maalala sa tuwing tayo nananalangin, sabi ng Panginoon, sa kanyang panalangin, sa kanyang model ng panalangin, i-treat mo yung pangalan ng Diyos bilang banal. Ang ating hamon dito ay be humble. Magpakumbaba tayo as we enter the Holy of Holies, as we pray by the blood of our Lord Jesus Christ. Kapag ikaw ba'y nananalangin, paano ka manalangin? Retreat mo ba yung pangalan ng Diyos? Ikaw ba'y nagpapakumbaba na ako'y haharap sa trono ng Diyos? Sabi sa Hebrews 4:16, kung ikaw ay nasa kay Kristo, let us then with confidence draw near to the throne of grace, that we may be receive mercy and find grace to help in time of need. Meron tayong, kaya na natin lumapit sa Panginoon, sa trono ng grasya, sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo, pero hindi tayo sigang papasok doon. Tayo ay mapagkumbaba na papasok sa trono ng Diyos, sa harapan niya, sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo, sapagkat He deserved to treat His name as holy. And then yung next doon, from our Father who is in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done. Sabi ng Panginoon, kapag kayo nanalangin, dapat mo isama na ito dapat sa panalangin mo, your kingdom come, your will be done. Ang ibig sabihin nito, ito yung pinipreach ni Christ. The kingdom of God, the kingdom of heaven is at hand. Papalapit na, si Christ yun, yung hari. Na kung saan, every time you pray this, dapat meron kang gospel urgent. Na ipanalangin mo na yung gospel, ebanghelyo, ay ma-preach sa lahat ng tao. Makarinig ang lahat ng tao. At lahat sila ay manampalataya sa Panginoong Hesukristo. And when we talk about your will be done, ito yung wala sa Luke 11 verse 2. Ito yung wala sa chapter 11 verse 2 ng Luke. Now when we say, your will be done, as it is in heaven, ibig sabihin nun, yung kalooban ng Diyos ay nangyayari sa heaven. And then ang panalangin natin ay mangyari din yun dito sa lupa. Pero may struggle tayo. Bakit? Kasi yung mundo na ito ay merong kasalanan. At ito ay pinamumunuan, syempre, ng demonyo, the dark system, the evil system ng mundo, sabi sa Ephesians at unang Korinto. But we are also praying na kung saan, Lord, come, Lord Jesus. So yung Aramaic word na Maranatha. Kaya tayo nananalangin na Lord, come. Na dumating ka na. Dumating ka na, Panginoon. Pero madalas, yung will at kalooban ng Diyos na kung saan ay nangyayari doon sa kalangitan ay nakakalimutan ng mga Kristiyano dito sa lupa. Nakala natin na ang task lang natin dito is to survive. Hindi, kailangan natin ma-survive itong week lang na ito. Then para sa Sunday, makadalo tayo. You are also mandated na kung saan is to preach the gospel and to do the will of God. So ano ba yung will of God? Kapag pumunta ka sa 1 Thessalonians, sinabi ni Paul sa 1 Thessalonians 4, na this is the will of God for your
sanctification. For your sanctification. For your maturity. For your growth in faith. Isa sa mga will ng Diyos ay ikaw na lumago sa pananampalataya. So, ang punto lang ng unang part ay ito. We are praying the earth may be more like heaven by the observance of the will of God. We are praying the earth may be more like heaven by the observance of the will of God. Tsaka ang hamon natin ngayon, kapag ikaw yung nananalangin na your will be done, pray that God enables you and give you grace to be able to do it. Nanalangin ka na your will be done, ipanalangin mo rin na Panginoon, bigyan mo ako ng grasya at ng lakas upang magawa ko yung kalooban mo. Upang magawa ko ang kalooban mo. At makikita natin dito, yung first part ng the Lord's Prayer, ang pinaka-dinidiscuss ay ano? Gloria ng Panginoon, kingdom niya, kalooban niya. And then, para magawa mo yun, anong sabi sa next part? Yung necessary support saan? Sa physical needs natin. Alam mo na, yung mga doktrina, kaluwalhatian ng Diyos, yung kalooban niya, ang problema, wala kang kakayahan para gawin yon. Kasi, example, meron kang physical ailments. Hindi mo pinangalagaan yung katawan mo. Wala ka tuloy magawa para sa kanyang kaharian. Well, iba-iba way ang Panginoon para mag-work. May mga bulag na nagamit ang Panginoon. May mga sakit na kung saan ay nakapag-preach. May iba-ibang kaparaan ng Diyos. Pero normally, kapag ikaw ay nag-pray ng kalooban ng Diyos, ibibigyan ka rin dapat niya ng kalakasan para gawin yun. Kaya yung second part is, you are also praying for our human needs. Na, you are praying para sa kaluwalhatian ng Diyos, and then, sa structure ng Panginoon dito, inanalangin din siya ng ating pangangailangan. So kapag ikaw nanalangin, hindi lang kalooban ng Diyos ang hinihingi mo, hindi lang yung glory niya, kung hindi pati yung iyong pangangailangan. At napakaganda ng mga commentaries at mga nalaman ko regarding sa praying for our needs. May tatlong una na pinakita dito. Yung unang part is, give us this day our daily bread. Yung pangalawang part is, forgive us our debts. Pangatlo is, do not lead us into temptation. Yung unang part daw, ito ay tumutukoy saan? Sa pangangailangan ng tao. Saan? Sa physical na ating pangangailangan. Physical needs. Give us this day our daily bread. Yung pangalawa, verse 12, is all about mental needs. It's all about our past sins. So, for example, meron kang kasalanan before at may mga pagkakataon na si Satanas ay pinapaulit sa'yo, pinapaalala sa'yo yung mga kasalanan na ginawa mo. Mga imoralidad na ginawa mo. Dati mong pamumuhay sa kasalanan, pero alam mo na ikaw ay pinatawad na ng Panginoon. Mental needs yun. And then, ang dapat mong aksyon ay ibalik ang demonyo doon sa cross ng Kalbaryo at sabihin sa kanya na pinatawad na ako ng Panginoon dyan. Nasa paanan niya ni Kristo at ako ay malaya na dyan. Ako ay new creation na. The old has gone and the new has come. Mental needs, yung verse 12. And then yung verse 13, spiritual needs. Ito ay tinutukoy sa ating pangangailangan spiritual. At dito rin pinakita sa verse 11, 12, and 13, yung tatlong dimension ng ating buhay. Yung timeline from present, past, and future. Pinakita dito na yung present needs natin ay daily bread. Sa ibang translation, translation as day by day. Pangangailangan natin yun by present. And then, yung sin na forgive us our debts. Ano yun? It talk about the past. And then, do not lead us into temptation. Ano yun? By future. Ano ba nangyayari? Ibig sabihin, in our prayer sa model ng Panginoon, sinisecure niya tayo from past, present, and future. You are secured. You are well provided. Kaya ang sagot ng Panginoon sa ganitong panalangin na verse 12, God's provision. He will provide. Verse 12, pardon, forgiveness. Verse 13, protection. Poprotektahan kanya. So, let's move forward. Ginamit ulit dito ng Panginoon, our, give us. Hindi give me. This day, our.
daily bread, naka-plural. At lahat yan, plural. Sabihin, hindi lang ito tungkol sa'yo na makita mo na yung pangangailangan mo ngayong araw, financially man yan, hindi lang ikaw yung may ganyang problema. Hindi lang ikaw yung mayroong nakakaranas ng ganyang struggle. Meron kang kapatid na ganyan din yung mga pinagdadaanan. Pinapakita dito na kung saan ikaw ay nakipag-commune. Ikaw ay merong relasyon sa iyong kapatid na hindi lang ikaw yung nag-iisa sa mundong ito. Pinapakita rin dito na itong concern na to ay hindi lang ikaw. Tayo, meron nga ring kasama. So, ibig sabihin nito, kapag tayo nanalangin, hindi lang ito tungkol sa ating pangangailangan. Madalas, ang ating panalangin, kapag ito ay pinangungunahan ng ating selfishness, is lagging about me. Ito yung sinabi ko last week, me, myself, and I theology. Panginoon, ito yung gusto ko, gawin mo. Para ka bang nag-uutos na ikaw ba yung Diyos? Hindi. Kaya ang sabi dito, ng 1 Thessalonians 5:25, anong sabi ni Pablo? Brothers, pray for us. For us. And then kapag pinuntahan mo, mas detalyado in 2 Thessalonians, so 1 Thessalonians yung kanina, chapter 5, hindi, pag tumalong ka ng 2 Thessalonians, anong sabi ni Pablo in chapter 3, verse 1 to 3? At ngayon, mga kapatid, ipanalangin nyo kami. Ipanalangin nyo kami para lumaganap ng mabilis ang salita ng Panginoon. At malugod na tanggapin sa iba pang mga lugar, katulad ng pagtanggap ninyo, ipanalangin nyo rin na maligtas kami sa mga masasama at makasalanang tao. Dahil hindi lahat ng tao ay naniniwala sa itinuturo namin. Verse 3, pero tapat ang Panginoon. Bibigyan niya kayo ng lakas at iingatan laban sa dyablo. Hindi ba ganun din yung content ng Lord's Prayer? Kaya sinasabi ko na hindi dapat ipanalangin word by word yung prayer ng Panginoon. Ito ay model, pattern lamang. So ang pinakahamon dito is, alamin mo yung pangangailangan ng kapatid mo. Ang panalangin is meant to pray for others. It's also meant to pray for the others' needs. So know the needs of brethren and bring it to God in prayer. Meron ka bang alam na kapatid na meron siya pinagdadaanan? Physical needs, spiritual needs, mental needs. Ipanalangin mo. Ipanalangin mo. And then by verse 11 and verse 12, give us this day our daily bread. Pinapakita rin dito tayo ay lumalapit sa Diyos bilang beggar, bilang manlilimos, bilang pulube. Tayo lamang ay beggar. Kaya nakakapagtaka ay maraming yumayabang sa doctrine of grace. Nakakapagtaka yun. Bakit? Tayo ay beggar lamang ng grasya ng Panginoon, na kung saan naranasan natin, kung saan matagpuan yung salita ng Diyos, yung bread of life. We are just pointing them na Christ wala sa akin. At nakakalungkot at maraming mga ganon. Sinasabi dito na we are just beggar. We are begging God to give us. Not to sell us. Wala tayong mapangbabayad sa tinapay ng Diyos. Dito ay nanghihingi lang tayo para makita natin. Nilagay ito ng Panginoon para makita natin yung kanyang mercy. Yung kanyang mercy sa araw-araw. Nang tuwing may kinakain tayo, makita natin. Salamat sa biyaya, sa awa ng Diyos. Sa biyaya at sa awa ng Diyos. Well, ako naman yung nagkatrabaho eh. Ako yung nagpo-provide. Totoo yun. Pero ang Diyos ang nagbibigay sa'yo ng kalakasan para magtrabaho. Ganun nag-work yung provision or yung providence ng Diyos. Hindi lang sinabi dito na it is not my daily bread. Again, ito ay sinasabi na hindi lang ikaw. Ito ay nararanasan din. Yung pangalawa, verse 12, and forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. So sabi dito na tayo ay lumalapit sa Diyos as sinners. Ang ganda ng Lord's Prayer sapagkat nagsimula sa as our Father in heaven, about child and father relationship, and then, hallowed be your name. Ibig sabihin, no, we are treating God, we are working God, we are facing God as worshiper. From child to worshiper, and then, your kingdom come, your will be done, as what? As subject. Tayo ay under ng kanyang lordship. And then, we are servant. And then, ngayon, we are facing God as what? Beggar, and then sinner. Forgive us our debts. Na makita mo sa panalangin mo ay ako yung makasalanan.
Ako ay makasalanan. Na unless ako ay patawarin mo, Ama, patawarin ako, wala akong comfort sa buhay na to. Anong silbi ng marami kang kinakain araw-araw and yet you are leading your way to hell? Anong silbi nun, kapatid? Na meron kang comfort sa buhay na to, wala kang problema financially, and yet you are leading your way to hell. Anong silbi ng pagkain sa hapag? Kung ikaw ay pupunta ng impyerno. Kaya ngayon, kung meron mo na kinakausap dito na kung saan ay wala ka pa kay Kristo, gusto ko malaman mo na kung saan, pray to God. Pray to God. Na Panginoon, patawarin mo ako. Tulungan mo ako manampalataya sa natapos na gawa ng Panginoong Kristo, sa kanyang gawa, sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay na ngayon ay nasa kanang kamay na ng Diyos, Ama. Na kung hindi ako mananampalataya, aanuhin ko yung pang-araw-araw na pagkain kung ako naman ay pupuntang impyerno. Hindi ko kailangan ng pagkain kung ako naman ay pupunta doon. Panginoon, bigyan mo ako ng comfort, hindi lang sa physical, kung hindi pati sa aking spiritual at sa aking kaluluwa. And then yung last verse, sinabi doon, do not lead us into temptation. Na hindi lang sinisecure ng Diyos ang ating pangangailangan by present needs, by our past needs, sa ating mga former sin, mga former sinful lifestyle natin, kung hindi sinisecure niya tayo, sabi ng Panginoon, ganito kayo manalangin, na you are praying for protection. Do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. Na kung saan, na kung kanina ay nanalangin ako bilang makasalanan, ngayon ay nanalangin ako na bilang makasalanan, pero pwede pang mas maging greater sinner kapag pinabayaan mo ko, O Diyos. Kapag binabayaan mo ko, O Diyos. Ito ay panalangin para maging watchful. To be watchful, na ayaw nating maging greater sinner, na makasalanan tayo before at mas lumala tayo ngayon. Ito ay panalangin to save us, to rescue us sa upcoming na snare o sa upcoming na patibong ng demonyo at sa kanyang mga kasinungalingan. Sapagkat kapag iniwan ka ng Diyos, sarili mong kalakasan, kakayahan, ano mangyayari sa atin? Tayo ay mahuhulog sa kasalanan because we are weak. We are weak, brethren. Tayo ay mahina. Huwag kang magtiwala sa sarili mong lakas. Alam nyo yung ginawa sa Romans 1:28 nung pinabayaan ng Diyos itong mga taong ito. Anong sabi sa Romans 1:28? And since they did not see fit to acknowledge God, God gave them up to a debased mind to do what ought not to be done. Na Panginoon, wag mo kong pabayaan sa aking sarili. Tulungan mo ko iligtas ang aking sarili, hindi lang sa kasalanan ng mundo na ito, hindi lang sa kasinungalingan ng demonyo, kung hindi pati saan? Sa evilness ng sarili ko. Iligtas mo ko mismo sa aking sarili, Panginoon. So we pray to God to deliver us from the darkness of this world and from the power of the devil. As we pray for the forgiveness of our sins, we pray not to return on that sin. Pinanalangin mo na makaligtas ka doon sa kasalanan na iyon, ngayon panalangin mo na huwag ka nang bumalik doon sa kasalanan na iyon. Kaya ang hamon dito, mga kapatid, is naway ang panalangin mo is, Lord, do not leave us to ourselves, for we are weak, very weak, or else we will fail. Huwag tayo. Panalangin mo, kapatid, Panginoon, na kung hindi mo ko hinuhold, tulad ng ating inawit kanina, Christ will hold us fast. Eh, nasaan na ako ngayon? Kaya ka nandito, kapatid, sapagkat hindi ka pa iniiwan ng Panginoon. Ikaw ay pinoprotektahan at nililid ng Panginoon. In last verse, in verse 13, for yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. So mapansin ninyo na may mga Bible translation na hindi ito nilagay. Sa King James, ito ay nilagay.
Sa ESV and NIV, ito ay hindi nilagay. Sa NASB and LSB, which is ginamit ko yung LSB, ito ay nilagay pero may bracket. May bracket to. At tapos merong note sa ilalim na kung saan ito ay nilagay kasi by later on, by 5th century, dun lang siya na-discover. Nung 1st century to 4th century, wala siya. Wala siya sa manuscript. And then, nung hinahalukay nila, natagpuan nila yung mga papyrus, mga fragment ng manuscript, nakita nila na may mga sulat na kung saan ikasama itong verse 13b. Pero ito ay hindi bago sa mga Jewish prayer. Ito ay doxology. Ito ay isang hymno na kung saan ay nagpapacilitate ng worship. Ito ay worship na kung saan nagsasabi na lahat ng katagang ito, totoo. At ako ay ililid nito sa pagsamba sa Diyos. Ito ay makita natin also sa 1 Chronicles 29 verse 11. Ito ay awit ni David. Yours, O Lord, is the greatness and the power and the glory and the victory and the majesty. For all that is in the heavens and in the earth is yours. Yours is the kingdom, O Lord, and you are exalted as head above all. That is doxology. Pagbibigay puri sa lahat ng kabutihan na ginawa ng Diyos. And then nagtapos yung salita sa Amen. So be it, naway mangyari ang panalangin na ito. So be it. Truly, please Lord, you are saying when you say Amen, please Lord, let it be what I prayed for. Na mangyari itong panalangin ko. Na Lord, i-grant mo itong panalangin na to. At makita ko itong mangyari na ito. Sa ating pagtatapos, we praise God and gave Him glory, but not because kailangan niya. No, we give glory to God hindi dahil nangangailangan siya. May pangangailangan ba ang Diyos? Wala. But He deserved to give Him glory. At ito yung duty ng bawat isa. Yung buong structure na yon na panalangin ng Panginoon, nagabay sa atin lahat yon ay nagtuturo na bigyan mo ng kaluwalhatian ang Diyos. From sa simula hanggang sa dulo, glory ng Diyos. So tayo ay nagpupuri sa Diyos at nagbibigay sa Kanya ng kaluwalhatian, hindi dahil kailangan niya, kung hindi nararapat ito sa Kanya. Ito ang ating gawain na ibinigay ang kaluwalhatian, ang pangalan niya.